Abbas, sa aking pamangkin, Doc Alif Bagindali, sa ating mga panauhin na nagmumula sa PhilHealth, sa CRMC, sa UNFPA, sa Armed Forces, sa Philippine National Police, at sa lahat pa, lalong-lalo na ang guwapo kong kasama sa Parlamento, Member of Parliament, Attorney Suharto Teng Ambulunto, sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa Maguindanao Provincial Hospital at IPHO Maguindanao, of course, yung mga chief of hospitals natin na narito from all over BARM. Hindi ko na po babanggitin ang inyong mga pangalan dahil tayo magkakasama at magkakakilala. Sa mga dati ko rin po mga kasamahan na hanggang ngayon ay andito pa kayo, ibig sabihin matanda na tayo. Sa inyong lahat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A blessed morning sa ating lahat. I have prepared a speech but I rather speak from my heart. So hindi ko po babasahin yun, but bibigkasin ko po kung ano ang nagmumula sa aking puso. 1995, I was here. As a surgeon, I started doing eye surgery. I remember this place. After the main building, lahat po yan talahib. Halos wala kang makita kundi damo, puno, at saka kagubatan. Nakikilala ko pa ang mga kasama natin dito. Andito pa si Mardy. No? Lilima po ang doktor natin noon. Dr. Sulay, Dr. Umbaw, Dr. Pama, Dr. Hibeso, at ako, panglima. Sa isang linggong duty. At ang nurses natin dito, nabibilang natin. Kukunti rin po yung ating attendance. Hindi ko lang kung dito pa si Tonet. Ngayon po, nakita natin ang pagbabago. Dahil dati, kunting-kunti lang ang kaya nating gamutin. Kunti lang ang kaya natin na iserve dahil limitado tayo sa lahat ng bagay. Dati, walang ilaw pa. Generator. Kung may ilaw man, tuloy-tuloy ang brownout. Pero we survived through the years. It only shows na we have the dedication and passion and commitment to really improve and serve our people. Quoting from my favorite prayer, Al-Fatiha, Ihdina Shirat al-Mustaqim. Show us the straight path. And the path that we are leading now is the right path for our patients, for our friends, and for our fellow Bangsamoro. This cannot be achieved alone because it needs the cooperation and the unity of everyone. I remember Dr. Sulay keeps on saying before, sabi niya, pag wala tayo, sino pa kaya tutulong sa atin? Kaya we learned how to stand on our own. And then, when people saw that we are trying to stand on our own, partners came in. Pumasok ang international partners, pumasok ang national mga NGOs, pumasok ang local government unit, at behind that is the national government. Hindi po tayo pinabayaan. Pero yung ating dedication, yung ating passion, ay nananatili sa ating puso. Kaya marami dito sa atin, 30 years, 40 years, and even more are still actively serving our people. From 1995 to 2024, 30 years to be exact. I started performing surgery here July 1995, and that was 30 years ago. So alam niyo na kung ilang taon ako ngayon. And hindi tayo tumigil doon. We saw everyone grow. We saw everyone develop and improve in their own respective profession. Si Engineer Murilla noon,
itim pa yung buhok niya, wala pang bigote. Ngayon, itim pa rin kasi bago lang kami nagtina. Hindi. Kaya nga po, ako'y masayang-masaya. Sabi nga ni Doc Gina kanina, hindi nga pala welcome back. It is coming home. Because this hospital used to be our home. For we are nurtured here, we were trained here, we were developed here, and we become who we are here. This is the beginning. Si Undersecretary Dumama, hindi siya dito, doon siya sa kabilang hospital, sa Dinae at saka sa UP. Pero sabi ko sa kanya, tayo lahat nagsimula sa IPHO Maguindanao. Kasama si Doc Mace, nagsimula kami sa Talayan. Doon nagsimula yung aming love for people. At hanggang ngayon, kahit anong gawin niya, babalik at babalik ka rin. Doc Mace? Sa ating lahat, napansin po natin ang pagbabago. Dati wala ito, yung mga facilities, mga buildings, wala po yan. There's only one building na malaki, isang staff house at isang warehouse. Yun po ang aming Maguindanao Provincial Hospital dati. Pero masaya. Ibig sabihin, hindi mo namimiss ang iba pag andito ka, dahil pag andito kami, we have time to talk, to chat, and to share experiences sa aming mga buhay. Kaya very close ang aming samahan, at sana po ganun din tayo dito. With the support of the national government, through the Bagong Pilipinas, Universal Healthcare, and our Secretary, Dr. Ted Herbosa's promise to keep everyone na healthy sa ating bansa, with the promise of our Chief Minister that no one shall be left behind. At sasabihin ko, dadagdagan ko, no one shall be left unattended. Dahil ito po ang pangako na dapat po nating gampanan bilang isang public servant. Ano man yung public servant? Tagapaglingkod ng bayan. At kasama natin dito, hindi lang sa health, kundi lahat po ng ating mga fellow public servants in the government service. May bill po tayo dito to upgrade our hospital, authored by MP Engineer Baintan Ampatuan, at ginawa niya rin po ako principal author, and co-authored by many MPs. Inshallah, matutupad po ang ating pangarap na maging 350-bed hospital tayo. Kasama natin dito si MP Attorney Ambulodto, na kung saan isa din po siya sa mga prime mover ng hakbang na ito. Sana po tuloy-tuloy ang ating pag-unlad, tuloy-tuloy ang pagtaas ng ating antas ng pagbibigay serbisyo dito sa ating hospital at sa buong lalawigan. Yes, it is true that Maguindanao is divided into two. But let it be that the IPHO Maguindanao will continue serving regardless of the province you are with. Nag-iisa lang po tayo, kaya sikapin natin na mabuo natin ang pagbibigay ng tulong medikal, tulong surgical, at lahat ng pwedeng maibigay hinggil sa kalusugan. Sana po tuloy-tuloy tayo dito at hindi natin mapabayaan ang ating sinumpaang katungkulan. In behalf of the Ministry of Health, I, as your minister, support wholeheartedly the projects, the plans, and all the commitments you have made to your own people, to our own people, to our own brothers. Because health
does not limit anyone and does not know any boundaries. Kaya kay Dr. Arif, go on dato sa iyong mga plano, nasa likod mo ako, at sisikapin natin na maging matagumpay ang ating plano at adhikain. Sa ating lahat, gusto ko pong pasalamatan ang mga kasamahan natin sa IPHO at saka sa NPH. Kanina po, tinitingnan ko yung palibot, sabi ko, this is the center of wellness. Pero nung pinapanood ko yung nagpe-perform, sabi ko, this is the center of entertainment. Congratulations dahil nga po mula sa ating pambansang awit hanggang sa ating Bangsamoro Hymn, sa Maguindanao del Sur Hymn, hanggang sa performance ng ating mga workers, sabi ni Doc Arif, yan Doc ay ating mga HRAs. Ang sabi ko sa kanya, renewed na sila. Nako, masaya, masaya. Actually, lahat po ng mga magigiting nating HRAs, wala pong dahilan na kayo po ay matigil sa trabaho. Kaya nga po, by the recommendation of the Provincial Health Office and your supervisors, you are all considered renewed po dito sa IPHO and NPH. Sa inyong lahat, again, gusto kong pasalamatan dahil ang ganda po ng feedback na ipinamahagi ng ating mga kababayan sa services na ibinigay ng Maguindanao Provincial Hospital. And I will never forget my biggest brother who happened not to be here today. Na-miss ko na siya masyado. Yung aming relationship is something that you cannot understand. Despite what you see, we truly love each other. And I'm referring to Dr. Tahir Sulay, my full respect and admiration sa kanya. Sa inyong lahat, maraming salamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mabuhay ang Maguindanao Provincial Hospital on the 51st anniversary celebration. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan po ang mensahe ng ating